So, good morning guys. Today is my last day here in Sapa. Nakalimutan ko pala guys pumunta ng Kat Village yesterday. Kaya pala sabi ko may nakalimutan ako. Naalala ko nung nag-usap na kami ng nakilala ko dito, yung kasakay ko dati sa bus papunta dito. Kasi galing sila doon kahapon. Pero ako kahapon kasi pumunta ko ng Fancy Pan. And then, medyo matagal din ako doon. At saka, wala sa isip ko. Kaya, nakalimutan ko. Pero anyways, mabalik na ako dito sa susunod. So, ito pala yung cutie boy. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. The baby ng dito, ng caretaker yata. Say hi. Say hi. Yeah. So, ayan, mamaya pupunta na ako punta ko ng Hanoi. Mamayang alas 2 pa naman ang travel. Okay, thank you. Alright. Okay, thank you. And, yeah, pupunta ako ng Sapa ng Hanoi. Kaya mamaya pang alas 2. So breakfast naman tayo guys. Ito yung breakfast ko. I have coffee with milk and then yogurt and then banana. Good morning guys again, and yeah, the time now is it's already 11:25 and I'll be checking out later at 12. So ayun, and after this I'll be traveling to Hanoi and spend the rest of my spend the rest of my travel there, because on the 16th I'll be going back to Thailand. So yeah, and it will be a 6 hours travel from Sapa to Hanoi. And I've been contacting my hotel already if kung malapit lang ba sila doon sa bus, kung saan kami mag-stop. Kasi hindi ko rin alam at natatakot. But anyways, yun na. It's 11:30 again. Mafog pa rin sa labas. Mafoggy pa rin sa labas at malamig. So, yun. Hopefully wala akong naiwan ngayon dito. So, ayan. Travel na tayo mamaya, going back. Hindi pa ako nakapunta ng Hanoi or sa airport lang. So ayun, hopefully maging okay ang ko doon sa travel, ang travel ko doon sa Hanoi. Being okay. And yeah, may nakalimutan, as what I have said kanina, may nakalimutan ako. Nasa isip ko siya actually before ako pumunta dito. Pero nung napunta na ako dito, nawala na siya. Kaya huwag kayong DIY. Ako nag-DIY ako, pero nawala sa isip ko yung nawala sa isip ko yung pupuntahan ko yung parang Bali, yung Kat Village, at saka ayun. Kasi yung kung anong nangyari sa akin, baka nabighani ako sa place. Nabighani ako dito sa place. Ayun. But anyways, kung magdi-DIY man kayo, lahat naman tayo nag-DIY, ilista nyo yung pupuntahan nyo. Unlike me. Kasi ako, hindi ko siya nililista, kaya nakalimutan ko siya. Pawala lang ako doon eh. Parang undago lang kung saan ko gusto pumunta, yun, punta na. So, ayan. And see you later guys. So guys, the time is 11 or quarter to 12 and then it's still foggy, unlike kahapon. Can't say anything. So, ayan guys, nag-check out na ako sa hotel and then I went to sa bus station kung saan ang pick up point. Chinek ko kasi para hindi ako mawala mamaya. At saka alas 2 pa naman. So hindi ko alam ang gagawin kung ano. So now guys, ngayon it's already 12 na or 8 to 12. Pero guys, ang weather is foggy, hindi makita yung daanan masyado. It's blurry kasi foggy siya guys. At saka medyo okay naman guys, hindi naman masyadong malamig. Di ba masyadong malamig? Or hindi ko lang na-feel.
Tapos, ano, tignan nyo guys doon, hindi siya makita. So, ayun. Tignan nyo, it's dark, it's foggy. Hindi siya makita yung ano, hindi makita yung lake. At saka, tignan mo, oh, way yan, daan yan, road. Pero, hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita ang road. Kasi dala sa fog. Hindi ko pa na-check ang ano. Okay. Hindi ko pa siya na-check ang temperature ngayon. So, kaya ayan guys, hindi makita ang lake kasi foggy. Grabe. Tignan mo, silhouette na lang nakikita doon, oh, sa mountain na yon. Silhouette na lang. Yung parang may ano siya, parang island na kaunti. Grabe ang fog, hindi ko alam bakit nagka-fog ngayon. O baka araw niya. Araw niya. Kasi kahapon, wala naman siyang fog masyado. Magandang panahon kahapon, unlike nung bagong dating ako dito at saka ngayon, napauwi na. Grabe ang fog, buti na nagpunta ako ng fancy pa na okay yung weather kahapon. So, ayun. Pero tignan mo naman guys, yung surroundings hindi makita. Hindi makita ang surroundings. Wala. At saka, may 2 hours ako bago ako pumunta doon sa pick up point ng King Express bus. Ayan. So, see you lang guys. So guys, dito na ako sa pick up station ng bus. And i-pick up nila kami at 1:30. So, hintay lang. Tsaka meron ng ibang pasahero. Yung iba nakasakay ko ng last Wednesday. So, ayun. See you lang guys. So guys, dito na tayo sa bus. Ito yung kinuha kong bus, yung cabin, para makahiga ako. Tsaka para mas maging comfortable tayo. Yung binayad ko dito is 350k do. So, magkano sa bat mga 400 plus, almost 500. So, see you. I was yours, you were mine. But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand. So guys, nakaalis na pala kami. At saka, sa nakita nyo guys yung video, ang ganda naman pag during the day. Yung surroundings, parang ilog sa pinasasagyo. Yung mga pananim din sila doon. We'll be together before we split up. Always believed we would never. And guys, nag-stop ng bus for a while kasi may nagsusuka. Indiano yata. Hindi na makaya ang bus. At naman hindi ako makatulog kasi bus travels na kapag day, hindi ako makatulog. Gusto ko tignan yung sceneries. Ang ganda ng sceneries guys. Yung view. Lalo na pang mountain. Mountain talaga siya. Parang papunta ng ng Baguio. Kumbaga, hindi pa naman makapunta ng Baguio. Pero ang ganda ng sceneries. Green, then cold, foggy. So, yeah. At saka nasa toilet na ako naiihi. Hindi pa naman pwede. Ayun, parang may rice terraces din sila dito. Ayun, may rice terraces din sila dito. At saka, anong meron? May mga buffalo, water buffalo. Kasi yun guys, ang labas. So ito lang yung ko. Ito yung cabin ko. So
So for 6 hours going to Hanoi, I will be doing like this. So you can guys yung sceneries. I-film ko. Yun. Habang yun o. Tapos may mga nagkakatay ng may mga nagkakatay ng ayan, water buffalo, parang kalabaw. Hindi naman yung baka, parang kalabaw yung kinakatay ng water buffalo doon kanina sa tapas. Kaya ang ganda naman, parang yung mga ways na parang nare-remember ko yung sa aming province. Ratcliffe, yung parang pangpang sa other side, bundok sa other side. So ayun guys, naiihi na ako. Hindi po makapagala si Manu, marami na kami naiihi. So ayun, sige na. So ayun guys, nakababa na kami ng bundok. Dito na kami sa paanan ng bundok. Parang diretso na ito kasi tapos na kami sa bundok. Nasa patag na. So yun, kasi yun, naiihi na ako. Parang puputok ng pintig or ano yun, pantug. Parang umihi. So ayan na lang, hindi pa ako makatulog. Sabi ko sa'yo, parang hindi ako makatulog, parang inaantok na ako pero hindi ako makatulog. Kung bakit. But anyways, ito yung cabin ko sa bus. Okay lang din naman, pwede makaupo, pwede makahiga. At least parang comfortable ako sa travel na ito. So ayan guys, may mga prutas din, parang Pinas lang, Pinas feels. Di ba na ako nakauwi yung Pinas, parang Pinasin ako, parang nasa Baguio. Ang ganda talaga ng anong lugar. Though sa mga nature lover, ma-appreciate nila, pero yung mga hindi masyadong nature lover, hindi masyadong ma-appreciate. Ako parang hindi naman ako ganun ka masyadong ka gusto ng nature, kasi takot ako sa bundok, baka makagat ang ahas. Pero ang ganda talaga pag paakyat, hindi ko siya na-feel ng papanta ako kasi gabi. Hindi ko lang siya na-appreciate na ito palang itsura ng pag umaga ang travel, pag may araw ang travel. Kasi makikita mo yung surroundings mo. So ngayon, nakita ko yung surroundings doon. Ang ganda naman, ang ganda niya. Unlike yung papunta kami doon sa pinakatuktok. So ayan guys, ayan na lang. So ayan guys, nag-stop muna kami kasi nag-toilet at saka parang ito yung stop nila dito na ayan. So ayan, bumili ako ng pagkain. Kung anong tawag dito, pero chestnut ang loob nito siya. Ang palaman, mainit-init pa. Tag 10,000 dong. Masarap siya, kaya ito kinakain ko doon sa Sapa. Sana mayroon ito doon sa city, sa Hanoi. Ayan guys, dito na kami sa malapit na 2 hours and 20, let's say 30 minutes, 2 hours and 30 minutes na lang. Ano na kami nakakarating sa Hanoi. So nag-stop yung bus today ngayon for toilet, tsaka dinner sila. Hindi na ako nag-dinner, doon ako magdi-dinner sa sa Hanoi. So ayan, dito lang ako sa bed, dito lang ako sa cabin ko. Wala akong nagustuhan dun sa labas so baka doon ako sa Hanoi maghahanap ng pagkain mamaya kung meron pa. So yun lang. So guys, malapit na kami kasi nandito na kami sa airport. Airport na, and after that punta lang sentro. Assistant lang ng pasayeros dito. Tất cả nhà mình về phố cổ nhá, 204 Trần Quốc Khải. Now was yours.
tayo yata. So, in few minutes, mga 20 minutes, ano na kami? Bababa. Ang tagal ni Manong, dapat kanina pa kami for 8 nakarating. Kasi ang tagal na doon sa pinakahuling inistapan. Anyways, malapit na din. So, hi guys, dito na tayo ngayon sa Hanoi. Ang problema natin ngayon guys, yun, para tayo makapunta ng hotel ko. So, aanuhan ko pa. Mag-explore muna ako guys. So, see you in a while guys. So, hi guys, dito na tayo sa room. Grabe ang layo pala, sabi niyo, ang lapit lang. Ang layo kaya nung nilinakad ko. Nagiya yung ng taga dito. Papalakarin pa yata ako ng ang kalayo-layo. So nagbayad ako ng nag-grab motor ako. Baling binabayaran ko ng grab motor is 19,000 dong. Hindi ko masyadong magkano sa peso or sa baht. But anyways, mamaya lang. Tignan na lang dyan. So, ngayon guys, ito na yung room ko. Ito yung room ko. Ay, ito yung room ko. But open ito. Open. Oh, yun. So, yun, nakalock. So, ito yung room ko, guys. Ang liit ng room ko. Hindi siya masyadong spacious. Hindi, unlike dun sa Sapa na spacious pero pangit. Pero ito, mas better ito kaysa doon sa Sapa. So, iyan. Wow, parang hari. Hari. So, ayan. So, binayaran ko is 1,870,000 something. At saka, ito yung CR nila, guys. Then, ayan yung CR nila. Ayan yung CR nila. Ayan. May shower. At saka, kumpleto. May ano yan. Ano ito? May shampoo. Anyways, may sabon ako at saka may toothpaste. So, di na masyado ako medyo may dala akong mga sabon at toothpaste. So, ayan guys, ito lang yung room ko. Ayan, may ref. Doon walang ref. Doon pala sa doon sa Sapa. At saka, okay lang kahit wala kasi malamig naman. At saka, ito yung closet. Ang liit ang closet. So, ayan, ito yung bed ko ngayon. Uy, ang lambot masyado. So, ayan. So, ito lang ngayon guys kasi parang lalabas ako at saka magsi-sightseeing muna ako ngayong gabi. So, thank you.